Alright guys, so what is up? Okay. So, mm, basically today I'm going to teach you how to sign up and navigate a broker. Okay? So, ang kaso, Tagalog nga pala. My bad. Sorry. Kaso, okay, ang matuturo ko lang na broker navigation is kung paano i-navigate yung broker na ginagamit ko. So basically, yun lang yung matuturo ko. So kung yung broker na gamit mo is iba, yung video na to is hindi para sa'yo. But if you chose to use the same broker that I'm using, might as well watch this video. So on the first video, tulad na sabi ko, broker yung pinakamahalaga sa trading. Why? Kasi dito kayo nagde-deposit and nagwi-withdraw ng profits nyo. So dito kayo magde-deposit ng capital nyo para makapag-trade, and dito rin kayo magwi-withdraw ng mga profits nyo sa mga trades nyo. So ano nga ba yung mga kailangan yung tignan pagdating sa broker? Unang-una yung spreads na ino-offer ng broker. So sa gamit kong broker, which is FPG, hindi ganun kataas yung spreads. Actually, low spreads lang, 0.40 something yung spreads sa FPG, which is yung gamit ko. Second is, gaano kabilis yung deposit and withdrawal. Okay? Sa deposit, to be honest, lahat ng broker mabilis pagdating sa deposit. But pagdating naman sa withdrawal, yung ibang broker matagal, yung ibang broker mabagal, yung ibang broker mabilis. So basically, sa broker na ginagamit ko, both is mabilis. When it comes to deposit, same day yan papasok sa account nyo. When it comes to withdrawal, pag sa withdrawal, Monday to Thursday sa broker na gamit ko, Monday to Thursday, same day withdrawal yan. So, meaning, same day marireceive nyo yung winidraw nyo. But Friday to Sunday, hindi nyo marireceive ng same day. Marireceive nyo siya Monday. Okay? Pag open ng mga banks ulit. Kasi Saturday, Sunday, sarado yung banks. So, hindi nila mapaprocess yung request nyo. So, yeah, mabilis yung deposit and withdrawal. Third is yung mga supported banks and wallets. So sa broker na gamit ko, so pwede kayong mag-deposit and withdraw through crypto, through banks, and e-wallet. So sa Pilipinas, gamit na gamit yung GCash and yung mga banks or e-wallets or e-banks. So basically sa broker na gamit ko, supported yon for deposit and withdrawal. Pwede kayong mag-deposit through bank, crypto, and GCash. Pwede rin kayong mag-withdraw through bank, GCash, and crypto. Fourth one is kung reliable ba yung broker or mabilis makapag-execute ng trade pagdating sa liquidity provider ng broker. So, may mga broker na medyo delay. Let's say, nag-enter kayo ng trade, may delay yon. So, sa broker na ginagamit ko, quick market execution, meaning pagka-press mo ng buy or sell, agad-agad mapiplace yung position mo. So, isa rin yan sa tinitingnan. Ano pa ba? Hmm. Last one is trust and reliability. Dapat trusted yung gamit niyo na broker. So, make sure na i-background check niyo muna yung company or yung broker na gagamitin niyo. So, now, kung nag-decide naman kayo na gamitin yung same broker na gamit ko, okay, ilalagay ko sa description yung link ng broker na gamit ko, and ilalagay ko na rin sa description yung steps kung paano gumawa ng account sa broker na yon, kung paano mag-sign up. So, yung i-discuss ko lang dito sa video na to is yung full navigation ng broker itself. Kapag nakagawa na kayo ng account, proceed na kayo sa panonood ng full navigation sa broker na gamit ko, which is FPG. So, nasa description yung link ng broker and nasa description yung steps, okay? Yung steps kung paano gumawa ng account sa broker na gamit ko. So, ayan lang guys, okay?
Ipapanood ko na sa inyo yung ni-record ko na video kanina. Actually, recorded na kasi yung how to navigate a FPG broker kasi kailangan kong takpan or kailangan kong i-edit yung video na yon kasi may mga personal details ako na hindi niya dapat makita or hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Kaya pre-recorded yun and inedit ko na rin. Tinakpan ko yung mga details na kailangan kong takpan. But I made sure na maiintindihan nyo pa rin. So, ayun lang guys. Papanood ko na sa inyo. And see you on the next video guys. Okay guys, so ngayon, tuturuan ko kayo kung paano i-navigate yung Fortune Prime Global or yung FPG broker natin. So first is, kailangan nyo i-search is fortuneprimeglobal.com and then click portal para mag-sign in. So once nakapag-login na kayo, automatically dito kayo sa dashboard mapupunta. So dito makikita nyo yung promotion natin, which is yung 100% welcome bonus. And then total assets, so dito nyo makikita yung laman ng account nyo or yung total amount na meron sa account nyo. And then the next is trading account. So nandito yung trading details ng trading account nyo. So ito yung trading account number nyo, which is ito yung ginagamit na login number para i-connect yung FPG sa MetaTrader 5. So ito yung server nyo, MetaTrader 5, and then pwede nyo rin i-edit yung pangalan ng trading account nyo. And then dito naman makikita nyo yung balance ng account na to. So dito under here, ma-access nyo yung promotion. And then second is sa account. So sa account, dito kung gusto nyo mag-open ng sub-account or another trading account, dito lang kayo pupunta. And then i-fill out nyo lang tong mga kailangan dito para makapag-open kayo ng isa pang trading account. And then kung gusto nyo naman i-modify or ibahin yung leverage nyo sa trading account, dito lang, pipiliin nyo lang yung trading account nyo and then modify nyo lang kung anong gusto nyong leverage na bago. And then, sa password naman, kung gusto nyong ibahin yung password ng FPG account nyo, so, ayan, pipili lang kayo ng account and then, dito nyo ilalagay yung, or i-edit yung password. And then, reset password. So, kung gusto nyo mag-reset ng password, let's say nakalimutan nyo yung password, dito lang kayo sa reset password pupunta. And then, going sa funds, so, first thing first is kung paano mag-deposit. So, meron tayong different ways paano makapag-deposit sa FPG. So, meron tayong USDC, meron tayong GCash Bank, and then meron tayong USDT. So, kung gusto nyong gamitin GCash or bank, yung pang-deposit nyo, click nyo lang is yung Dragon Pay. And then, pili lang kayo ng trading account kung saan nyo gustong ma-deposit yung capital na dine-deposit nyo. So, let's say gusto kong mapunta yung capital dito sa trading account na to. I-input ko lang yung amount na gusto kong i-deposit and then automatically lalabas na yan. And then, click submit. And then, right away, mapupunta kayo doon sa QR na ibibigay ng Dragon PHP or Dragon Pay, and then dun kayo magbabayad. So, sa withdrawal naman tayo. So, dito, kailangan nyo is i-click nyo yung PHP. Kapag magwi-withdraw kayo, okay? So, let's say gusto nyo mag-withdraw through GCash or bank. So, click nyo lang tong PHP and then choose a withdrawal account. So, dito, pipili kayo kung saang account kayo magwi-withdraw. Let's say yung funds ko or yung profits ko nasa trading account na nag-i-start sa 800 to 8780. So yun yung pipiliin ko. Put the withdrawal amount or kung magkano yung gusto nyong i-withdraw, and then click add bank or credit card kung wala pang nakalink na bank or credit card sa
FPG account nyo. Click nyo lang yan, mapupunta kayo dito, and then click add bank or credit card. So, fill out nyo lang yan, let's say Juan de la Cruz. And then, sa currency, choose peso. So, piliin nyo lang is peso. Yun, PHP. And then, beneficiary account or credit card number. So, dito, kung gusto nyo GCash yung ilalagay, GCash yung withdrawal option nyo, ilagay nyo yung number nyo dito sa GCash. So, kung bank naman, dito nyo ilalagay yung account number nyo. Sa branch name, NA lang yung nilalagay dyan. Hindi nyo kailangan i-fill out yan. So, sa bank name, pipili kayo dyan. So, marami tayong choices ng bank. Meron din tayong GCash. So, ayan, kiklik nyo lang yan. Dito naman sa bank code, NA din yan. Dito sa Swift is NA lang. And then, hindi nyo na kailangan mag-upload ng mga ganito para lang ma-approve. And then, once okay na lahat yan, click submit and then you're good to go. So, dito naman is internal transfer. Let's say gusto nyong maglipat ng capital or pera from trading account to another trading account. So, pipiliin nyo lang yung isang trading account nyo kung saan nandito yung capital nyo. And then, pipiliin nyo lang kung saan nyo siya gustong account ilipat na under pa rin sa account nyo. And then, i-fill out nyo lang yung amount na gusto nyong i-transfer dun sa account and then submit application. And then, lastly, dito nyo makikita yung transaction history nyo. Dito nyo makikita yung deposits nyo. And dito nyo makikita yung withdrawals nyo. Okay, so dito rin makikita yung approve, yung status ng withdrawal or deposit nyo. And for the internal transfer, dito nyo rin makikita. Sa transaction history lahat. So sa reporting naman, so kung meron kayong pending report, fund report, position report, or mga open positions nyo, mga trades nyo, dito nyo lahat makikita. And then, next is the tools. So, ito yung mga, yan, mostly yung mga yan hindi na ginagamit. But then, yeah, so sa downloads naman, ito yung mga app, or actually hindi nyo na kailangan to. But, pwede nyo i-click lang yan kung hindi nyo mahanap yung MetaTrader 5 na app, click nyo lang yan dyan. And then, the promotion. So, ito yung promotion natin. Dito nyo ma-access, click nyo lang yan, and then, opt-in na kung gusto nyo nang gamitin. So, that's for everything sa sa FPG navigation natin for beginners. So, thank you so much and I hope na may natutunan kayo.